Ayan, magandang umaga po sa ating lahat mga kabakard. So, welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So, bago po yan, magpasalamat muna po tayo sa lahat po ng mga nanonood sa ating mga videos na inilalabas po natin. Everyday po tayo naglalabas ng video o nag-upload ng video. So, ngayon po, ito pong topic natin ngayon ay para po sa mga mag-uumpisa pa lamang o yun pong mga newbie o nag-iisip pa na magmanok. O kaya naman may manok na pero hindi pa masyadong kilala ang kanilang inaalagaan. So ngayon po, meron po tayong tatlong klase ng heritage breed na atin pong ipapakilala sa inyo. At ano po ba ang pagkakaiba nila? Although sila po ay pareho lang naman po, manok na pwedeng karnehin at pwedeng paitlogin. At saka heritage breed sila, pero meron po silang kaunting kaibahan. So hindi naman po naglalayo ang mga heritage breed na ito. Ito po yung mga heritage breed na tatlong heritage breed na re-recommend ko po sa inyo na inyo pong alagaan kung kayo po ay magsisimula sa inyong manukan. So unang-una po, ito po yung ganito pong forma. Ayan. So sa mga nakakakilala na po, nakakaalam, so ito po yung mga Black Australer po. So ibig sabihin po, ito po ay heritage breed na Black Australer. So eto mga manok pa rin ito, hindi po ito native dito sa Pilipinas. So sa ibang bansa pa rin po ito na dinala po dito sa atin sa Pilipinas. So ano po ba ang purpose ng pag-aalaga ng mga ganitong klase na heritage breed, which is ito pong Black Australer? So ito po, ang itlog po nila medyo light brown, minsan-minsan brown na brown po ang kanilang itlog. So ibig sabihin po ito, ang talaga pong purpose ng mga manok na ito po ay egg laying type o yung pong pagpapaitlog po talaga, o dito po sila malakas, o sabihin po natin ito po ang kalakasan nila sa manok na ito. Black Australer, ito po ay pang itlog. Sige, egg type, pwede rin naman po ito nating maging meat type, pero the best po talaga sa kanila ay yun pong pag-iitlog o egg type po talaga sila. So napakaganda po nitong alagaan at sobrang dali po nitong paramihin at pakainin. So gawa po ng ito, hindi rin po ito maselan. So ito po yung Black Australer. So ito po, male po ito. Ganito po ang forma o itsura ng lalaki. So, ayan. So sisiw po tayo nang malaman po natin kung ano pong itsura. So ayan, Black Australer. So ayan po ang likod. Ayan, Black Australer na lalaki o sisiw. Ito po, month old po ito. Month old, mga month old mahigit, mga ilang araw po. So ito po yung ating Black Australer number 1 po, na heritage. Pwede po natin itong may recommend sa inyo na inyo pong alagaan sa inyong yard. Kung gusto nyo po lang pong magkaroon po ng egg type at saka meat type na pang alaga o sa inyong mga manukan. So ito po yung pangalawa sa ating listahan. So sa mga nakakakilala po, so basta ganito po mga batik-batik, o yun po tinatawag natin, may mga ganito, bulik. Ayan, bulik po, parang bulik. So ito po naman, ang tawag po sa manok na ito ay BPR. So Barred Plymouth Rock po ito. So ito, originally hindi rin po ito galing sa Pilipinas. So galing din po ito sa ibang bansa. So ito po, male pa rin po ang sample natin ngayon. So ano po ba ang karakteristik nito? So ito po mga BPR, although malakas naman po silang umitlog, o pang egg type din po ito. So pwede rin po itong pang meat type. So pero napakaganda pa rin po nito, kagaya po ng Black Australer. Ito po yung egg type din po ang klase nito. So mabilis din po itong lumaki. Kung aabundahin lang po natin ang pagkain, sigurado naman po mabilis lang po itong lumaki at makarne. Kung gugustuhin nyo pong maging meat type o yun pong pang egg type naman, mabilis naman po itong itlog. Pero hindi naman po sa mas malakas po talaga yung Black Australer kaysa po dito. So sa mga nagtatanong, naglilimlim po ba yung Black Australer? Paminsan-minsan naglilimlim po, paminsan-minsan hindi po. Ito pong ganito naman, BPR,
Ito po, naglilimlim po. Nakatry na po ako dito ng mga BPR po na naglimlim. So, ibig sabihin, naglilimlim po sila. Hindi naman po pareho ang mga manok. Merong minsan-minsan naglilimlim, pero paminsan-minsan hindi po naglilimlim. Kayo, nasubukan nyo na po ba naglimlim ang inyong mga BPR or Black Australarp? Comment nyo lang po sa baba nang malaman po natin kung naglilimlim po ba o hindi nung pong mga nasubukan sa inyong yard. So, ito po yung BPR. So, maganda rin po itong klase pang paitlog po natin. Ikadalawa ko po itong i-recommend sa inyo na alagaan nyo kung kayo po ay mag-uumpisa sa inyong manukan. Kung heritage breed po ang inyong tirada o habit nyo po o gusto nyo po magkaroon ng heritage breed na manok o mga pang itlog at pang karne. So, ang number 3 naman po natin, eto, matagal-tagal ko na po itong kasama sa manukan o dito po sa ating maliit na manukan. Medyo matagal-tagal ko na po itong kasama at kilalang-kilala ko na po ang ugali nito. So, ito naman po ang tinatawag nating Rhode Island Red. So, ayan. So, ito po. Rhode Island Red po ito, male pa rin po. So, sa nasabi ko po, sa lahat po ng heritage breed na akin pong nalagaan, BPR, meron pong Black Australarp. So, dito po talaga ako, tinawag po natin talagang hiyang. Sa Rhode Island Red, simulat sa pool po, heritage breed lover po tayo. Heritage breed po ang ating inaalagaan manok. So, ito po, atin po itong inaalagaan ang Rhode Island Red. Napakaganda po talaga nitong pang egg type at saka pang meat type. So, mabilis po itong umitlog at saka madali lang po itong paramihin at pakainin gawa ng hindi po sila maselan. So, kayang-kaya po natin yan para po sa mga baguhan ay kayang-kaya po natin mag-alaga. Ito po ang number 3 sa aking i-recommend sa inyo. Na heritage breed na pwede nyo pong alagaan sa inyong yarda o sa inyo pong munting manukan. So, sa pag-aalaga po ng manok, hindi naman po natin kailangan talaga eksperto. Gawa po naman. Tayo naman po, unti-unti, tayo po ay matututo kung paano po natin gagawin at patatakbuhin ang ating munting manukan. At paano po tayo kikita. Sabi nga po nila, ang karanasan po natin, ayan po ay ating nadadaanan at natututunan habang atin po yung ginagawa o practice po natin sa ating manukan. Kung ano po ang ating naranasan, nag-a-adjust lang po tayo dyan na matuto po tayo sa ating kamalian at paano po natin pagagandahin ang ating munting manukan. So, once again, magandang umaga po sa ating lahat at happy farming.